Ang lumang simenteryo. Sa baryo ng Santa Ines ay matatagpuan ang isa sa pinakalumang simenteryo sa kasaysayan. Ayon sa kwento ng matatanda, noong unang panahon, bawat bakuran ng bahay sa baryong iyon ay may espasyong laan para paglibingan ng mga yumaong mahal sa buhay ng mga ito. Ngunit dumating ang mga Amerikano at binago ang kaugaliang iyon. Nagtayo ng isang malawak at magandang simenteryo ang mga iyon at simula noon ay doon na naglilibing ang mga tao. Sa buong bayan ng San Marcelino, ang simenteryo ng Santa Ines ang pinakamaganda at pinakamalawak. Ngunit isang hating gabi ay may narinig ang mga tao na nagsisigaw na lalaki na animo na sisiraan ng bait. Puno ng sindak na ikinuwento nito na may nakita itong nakakapanghilakbot ng mga nilalang sa simenteryong iyon. Binalot ng takot ang buong baryo. Buhat noon, wala nang sino man ang nagtangkang magpunta pa roon. Ang mga residenteng malapit sa simenteryo ay ng ibang baryo. Kahit ang mga kamag-anak ng mga patay na naroon ay hindi na dumalaw roon. Hanggang sa ang dating pinakamagandang simenteryo noon ay isa na ngayong abandonado, nilulumot at ubod ng lungkot na libingan, katulad ng baryo Santa Ines na nagmistulang patay na baryo na wala nang nananahan. Balik ka uli bukas ha? Oo naman, ngayon pa nga lang ay nasasabik na akong muli sa'yo. Nakangiting tugon ni Dante sa malanding paraan ng pag-aanyaya ni Alona. Kasalukuyan siya nagsusuot ng pantalon pagkatapos nilang pagsaluhan ang isang bawal na sandali. Dahil ang napakagandang si Alona ay may asawa na. Tangkang hahalikan uli nito nang umiwas ito. Ano ka ba? Bilisan mo na at darating na maya-maya ang asawa ko. Anito. Hindi siya nagpasaway rito. Ang lig naman ito ang pinunter na niya. Impit na humagighik ito. Pero kahit halataan nitong natatangay uli ito, ay pilit pa rin itong umiwas. Napabuntong hininga na lang siya. Isang halik pa sa mga labi nito. At akmang tatalon na siya sa bintana nang magsalita ito. Dante, sa bukid ka uli dumaan. Wala nang maghahatid na tricycle sa iyo pauwi sa kabilang baryo dahil gabi na. Paalala nito sa kanya. Bakit? Mumultuhin ako ng mga nakalibing sa lumang sementeryo na madaraanan ko. Nakangising tanong niya rito. Hindi lang basta multo ang maiinkwentro mo. Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko. Nagkibit balikat lang siya bilang tugon. Kapag kuwan ay tumalo na siya mula sa bintana ng kwarto nito. Habang naglalakad ay napapangiti siya. Nakilala niya si Alona sa isang restaurant sa Kabayanan. Aksidenteng natapunan ito ng dalang Diyos ang damit niya. Agad siyang naakit dito. Hindi naging hadlang ang kaalamang may asawa na ito para kulitin at suyuin niya ito. Ngayon ay maglilimang buwan na silang may lihim na relasyon. At ito ang ikatlong pagkakataong dinayo niya ito sa baryo ng mga ito. Hindi kasi ito makapuslit sa ngayon dahil ayon dito ay parang nagdududa na ang asawa nito sa madalas na pag-alis nito. At dahil hindi na siya makatiis, pinuntahan na niya ang baryo ng mga ito at doon ay kasabikang pinagsaluhan nila ang bawal na pag-iibigan. Dahil sa pag-iisip ay hindi niya namalayan ang daang tinatahak niya. Hindi siya nakaliko pagdating sa sangandaan na maghahatid sa kanya patungo sa bukirin. Ang tinutugpa niya ngayon ay ang daan patungo sa lumang sementeryo. Iniisip niyang bumalik uli sa pinanggalingan at tugpahin ang daan patungo sa bukirin, ngunit nakakapagod nang gawin niyon. Bukod sa sobrang haba pa ng dadaanan niya sa bukid bago siya makarating sa baryo nila. Alam niya ang kwento ng lumang sementeryo sa Santa Ines, ngunit hindi siya lubusang naniniwala roon, bagamat sinusunod niya ang tagubili ni Alona na sa bukid magdaan kapag kalaliman ng gabi siya uuwi. Nagpasya siyang dire-diretsuhin na ang daan patungo sa sementeryo. Kung multo lang naman ang maiinkwentro niya, hindi siya gaanong matatakot niyon. Hindi na siya masasaktan niyon dahil maglalagos lang iyon sa katawan niya dahil kaluluwa lang iyon. Pasipol-sipol pa siya habang naglalakad nang sa pagtapat niya sa lumang sementeryo ay makarinig siya ng sunod-sunod at malalakas na alulong ng mga aso. Pinanindigan siya ng mga balahibo. Gayunpaman, inignora niya yun at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lang siya
nang makaramdam siya ng malamig na bagay na dumaklot sa kanyang mga paa. Nang tingnan niya iyon, ay gayon na lang ang sigaw niya nang makitang isang pares iyon ng naaagnas na kamay. Bago pa siya makahuma, ay padapang bumagsak na siya. Kasunod niyon ay lumusot siya sa ilalim ng lupa habang hila-hila ng mga kamay. Pilit na pinaglabanan niya iyon, ngunit wala siyang magawa. Nang muli siyang lumitaw mula sa ilalim ng lupa, nakita niyang nasa loob na siya ng lumang sementeryo. Naramdaman niya ang pagbitaw ng mga kamay sa mga binti niya. Dali-dali siyang tumayo upang tunguhin ang gate niyon. Ngunit nang makarating siya roon, ay bigla siyang napaatras. Ang matutulis ng mga grills ng gate ay nagmistulang mga ulo ng mga halimaw. Nagsipag ang ilan ng mga iyon sa kanya. Sa bakod naman iyon ay naglitawan ng mga pares ng mga butuhang kamay na may matutulis ng mga kupo. Hintakot na bumalta siya pabalik. Nilibot niya ang buong simenteryo sa pag-asang may makikita siyang ibang pinto para makalis sa lugar na iyon. Nakabibingi ang katahimikan doon. Maging ang paghinga niya at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ay halos naririnig na niya. Puno ng sapot ng gagamba ang mga krus ng bawat nitsyong naroon. Ang ilan ay nakagiwang na. Ilang minuto na rin siyang naglalakad nang may mapansin siya. Isang hukay iyon na tila katatapos lamang gawin. Napakunot na siya. Ang pagkakaalam niya, walang sino man sa mga tao sa buong bayan nila ang naglilibing noon. Ni isang sepulturero ay walang libingang iyon, kaya paano magkakaroon ng hukay? Nagustuhan mo ba? Anang malayelo sa lamig na boses ng isang babae. Nanigas siya sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon. Tila nakulong sa lalamunan niya ang boses niya nang makitang nagsasalita. Tila puting usok lamang iyon na hugis babae. Nakalutang sa lupa ang nakakimono at sayang aparisyon. Sino ka? Nanginginig na tanong niya habang unti-unting umuurong. Isa ako sa mga nakahimlay rito. Malungkot ang bawat gabi. Ngayong narito ka na, muli ay may makakasama na kami. Ani ito sa nakapangingilabot na tinig, bagaman hindi bumubuka ang bibig nito. Nang maunawaan niya ang sinabi nito, ay kinilabutan siya. Tinalikuran kaagad siya nito. Ngunit tila naparala siya sa sumunod na sasaksihan niya. Mula sa bawat puntod na naroon, ay lumitaw ang pagkarami-raming daga. Mapupula ang mga mata ng mga iyon at naglalaway ang mga bibig na tila anumang sandali ay handa siyang salakayin. Sinundan iyon ng sari-saring ungol. Nanlaki ang mga mata niya nang may mga itim na usok na naglabasan mula sa mga nitso. Umangat ang mga iyon sa ere habang unti-unting nagkokorteng mga tao na may mapupulang mga mata. Agad siyang kumaripas ng takbo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ang matatalim na pagkidlat. Napasubsob siya sa lupa. Nang lumingon siya sa likuran, ay nanginginig na tumayo siya. Sa bawat parte ng lupa na katabi ng mga nitso, ay may nagbabango ng mga bangkay. Tuyot na tuyot ang kulay sunog ng mga katawan ng mga ito. Nangakaluwa na ang mga mata ng mga iyon. Nagkandapatid siya sa pagtakbo. Kahit ang matatalim ng mga halaman na panakanak ang sinasagasa niya, ay hindi niya alintana. Ngunit sa isang paghakbang niya, ay natisod siya sa isang nakausling ugat. Nangakamang tatayo siya, ay gumuhit ang sakit sa bukong-bukong niya. Ngunit nang maisip niyang mas malaking panganib ang kakaharapin niya kapag hindi siya kumilos, paika-ika man ay pinilit niyang makalayo sa lugar na iyon. Hanggang sa mapadpad siya sa dulong bahagi ng sementeryo. Nakakita siya ng lechon na nakadikit sa bakod. Hirap man ay sinikap niyang akyatin iyon. Maaari siyang tumalon doon palabas ng bakod. Sana lang ay walang lumitaw na mga kamay roon. Ganun na lang ang tuwa niya nang makatalon siya sa kabila ng walang aberya. Pilit na binaliwala niya ang sakit na gumuhit sa paa niya sa ginawa niya. Kailangan na niyang lisanin ang impyernong sementeryong iyon. Ngunit ilang sandali pa lang siyang nakakalakad ay napatigil siya. May mga nakahilerang mga nitso sa dalang tinatahak niya. Paano mangyayari iyon? Gayong nakalabas na siya mula sa loob. Bumuelta siya patalikod ngunit ilang hakbang pa lang ay may nakita na rin siyang nakahilerang mga nitso. Pinaglalaroan ba siya ng mga mata niya? Tinangka niyang lumiko sa ibang direksyon, ngunit may mga nitso pa rin nakahilera sa daraanan niya.
Hindi mo kami matatakasan. Kinilabutan siya pagkarinig sa boses na iyon. Nanginginig na siya sa takot. Pakiramdam niya ay papanawa na siya ng katinoan. Nang lingunin niya ang likuran niya, ay nakita uli niyang nasunod sa kanya ang mga tuyot na bangkay. Paika-ikang lalong binilisan niya ang paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Nang lumingon uli siya ay nasindak siya sa nakita. Sumubsob ang mga bangkay sa lupa at tila may buhay ang lupang nilangon ng mga iyon. Ngunit kasunod niyon ay tila umalo ng lupa pati ang sa direksyon niya. Kumakandirit na siya sa paglalakad. Habol niya ang kanyang hininga. Ngunit ilang saglit pa ay napasubsob na siya sa lupa. Hindi na niya nagawang makabangon dahil may mga pares na ng mga kamay na dumaklot sa mga paa niya. Hinila niya ang mga iyon papasok sa sementeryo. Huminto sila sa tabi ng hukay na nakita niya kanina. Inihulog siya ng mga bangkay roon. Nagsisigaw siya ngunit sino ang makakarinig sa kanya. Pinilit niyang umahon ngunit hindi na niya maitayo ang mga paa niya. Naramdaman niya ang unti-unting pagtatabo ng lupa sa katawan niya. Sa puntong iyon ay bumalik sa kanya ang lahat ng masamang nagawa niya. Ang pagtataksil nila ni Alona sa asawa nito. Kinakapos na siya ng hininga. Pakiramdam niya